Okay, I'll pray for you, brother. Parang Pastor Bong na junior din. Naalala ko si Pastor Bong, yung Opo, ganyan kalakas ang papayat loob. na po ako. Oo, pero huwag mo masyado habulin Oo nga po. Medyo siya, ikaw mas bata ka sa kanya. Okay, so let's pray for him. Let's pray. Panginoon, I pray for GB. We pray for him, Panginoon. Salamat po na you're raising up young preachers dito sa RLCC, and we continue to pray for the anointing of God to be upon him. May you make him your microphone, Panginoon, sa sasabihin mo sa aming lahat ngayon. Maraming po salamat, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Okay na po, PG. Ayan, salamat po, PG. Tama ang sabi ng nanay ko. Pogi daw ako. Tumama din ang joke yon, guys. Okay, anyways. Okay, so good evening muna sa inyong lahat. Namiss ko kayong lahat. Diba? For last week, wala kami, together with Swanee and Faye at si Paul Jean. Nasa camp kami ng akademya, nagtuturo kami ng Pure Factor, and praise God. Mamaya, siguro pwede ko ma-share sa inyo yung nangyari. But right now, we are in our first week ng ating series na entitled Mythology nga. Inintroduce kanina niya Pastora Gina. So before we proceed, gusto kong pag-usapan muna ninyo, siguro by partner. Ano yung masasabi nyo sa buhay nyo na epic fail? Okay, yung pag naalala nyo, siguro natatawa kayo, nahihiya kayo. Diba? With your partner lang, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ano yung epic fail moment ng buhay nyo? Sige, share muna. Siguro for isang minuto lang, as in sabi lang kung ano. And by the way, hi sa online viewers. Diba? May mga taga-akademya na online viewers. Hi Daphne, binati kita. Narinig mo yan? Okay na ba? Meron na ba? Maybe sa online, pwede rin magkaroon ng discussion. Okay na ba tayo? Okay, last 30 seconds. Okay, last 15 seconds. Okay, last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Okay, sige. Okay na, harap na dito. Okay, lahat, harap. Okay, sige, ngayon naman, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Okay, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para ilaglag yung katabi nyo. Ano yung epic fail moment ng katabi nyo? Sige, Seth, sino yan? Si Jenner. Sige, ano ang epic fail moment niya? Oh. Okay. Pogi pa na ni Jenner. Okay, good job. Good job. Okay? Talagang epic fail moment, di ba? Dati yon, di ba? Linawin natin, dati yon. Okay. Sige, thank you, Seth. Sige, last two. Sino pa? Sinong gustong ilaglag ang katabi nila? Ano ang epic fail moment ng katabi mo? Sige, sino? Wala na ba? Nako, magtuturo ako nito. Si Jerome, alam ko na yung mga epic fail moment niya. Oh, pero pwede niya ilaglag si Aaron. Okay. De, gusto kong marinig si Darren. Ano ang epic fail moment niya, Ashley? Ayan, dito. Katabi niya Ashley, si Darren. Sige, first time pala niyo Darren, guys. Welcome natin siya. Okay, sige. Darren, ano ang epic fail moment ni Ashley? Sige, huwag ka na mahiya. Wala na, uli na. Ano? Sige lang, Darren. Yun, sabi niya, parang hinihintay niya ata yung crush niya. Okay. Somewhere. Okay. Tapos, madulas or may tiles yung pinag-upuan or pinag-stayan niya. Then suddenly, sa paghihintay niya, ayun, nadulas siya dun sa tiles. Okay, sige. Epic fail moment. Yung naghihintay ka ng crush mo, madudulas ka. Di ba? Hindi ka naman nakita. Nakita, ayun lang, nakita. Okay, gusto kong makarinig sa babae. Last one. Sa babae. Salamat, Darren. Salamat, Ashley.
Sa babae, sinong gustong ilaglag ang katabi? O sige, Charo. Ano ang epic fail moment ni Jane? Inunahan ko siya kasi lariglag niya ako. Sige, Charo. Siya daw, nadulas daw siya, naraglag siya sa imbornan na hanggang, dito, dibdib daw. Ang dami daw nakakita. Okay, saan ka papunta nun? Sa may aplaya. Okay, sa may Aplaya. Papunta ka sa Aplaya, nalaglag ka sa Imbornal. Okay. Okay, teka lang. May humahabol. Sige, Faye. Sino yan? Si Franco ba yan? Okay, sige. Si Franco po, epic fail. Okay, sige. Hindi daw siya crush ng crush niya. Alam mo, hindi epic fail moment yan. Ouch baby moment. Okay, anyways. Okay. Okay, anyways. Ako, ang epic fail moment ko, as far as I remember, pag sinabi niyo sa akin, ano ang epic fail moment mo, Kuya GV, ito ang maalala ko. Ayan. Alam niyo yung lugar na yan? Yan, sa may Aplaya lang yan. Hindi, joke lang. Okay, hindi. Okay. Naalala ko, siguro mga first year or second year ako, pumunta kami ng Boracay together with my family. Boracay yan, guys. So, ano to? So, ako mismo, masyado akong pa-cool before eh. Masyadong pa-cute, pa-sikat. Diba? Tapos, umiikot kami sa bawat isla ng Boracay. So, pinuntahan kaming isla. Ang pangalan ng isla is Puka Island. Kasi yun yung merong mga shell. Diba? Puka Island. Tapos, anong nangyari nun? Huminto yung bangka. Tapos, nung huminto yung bangka, nakita ko doon sa may isla, may magandang babae. So, syempre, pa-cool ka, diba? Tapos kasama mo yung mga pinsan mo. Ang ginawa ko, mula sa bangka, tumalon ako sa gilid. Alam mo yung pa-cool na talon? Diba, kuwari, ito yung bangka. Sa hawak kang ganun, tapos tatalon ka. Diba? Tapos babagsak ka, tapos... naisip niya. Ganun ang gagawin ko. So, nasa idea ko na siya. So, sinaktuhan ko, nakatingin yung babae. Tapos, hawak ako, talon. Hindi ko naisip, kasi naisip ko, katabi ng isla eh. Mababaw lang. Hindi ko naisip na malalim pala yung tubig. Diba? So, talon ako. Pag talon ko, bigla ako nawala. May isa pa akong problema. Hindi ako marunong lumangoy. Okay? So, pag talon ko, diba, nawala ako. Susunod na ahon ko, insan! Tulong! So, nangyari, yung nakita ng babae, tinutulungan ako nung pinsan ko. Tapos yung pinsan ko, tinatabi ako papunta sa sa gilid ng isla nang tumatawa habang lumalangoy. Diba? Epic fail moment naman talaga. Talagang hindi ko makakalimutan yun. Pero pag pinag-usapan natin ang mga failures, ang mga epic failures natin, minsan hindi lang to yung nakakatawa. Okay? Ito yung madalas na sinasabi ng mga tao pa nagkakamali, di ba? Ayon kay paring Looney. Kilala niyo si Looney? Sino nakakilala kay Looney? Di ba? Ang sabi ni Looney, pasensya na, tao lang. Alam mo yun, it is pretty normal sa isang tao na magkaroon ng mistake, na magkaroon ng failure. Kasi tao ka. Di ba? Once in your life ba, nasabi mo na, sorry tao lang. Tama ba? It's pretty normal. Kung tao ka, magkakamali ka. Kung tao ka, magkakaroon kang failure. Hindi, hindi pwede na tao ka, hindi ka magkakaroon ng pagkakamali. It is pretty normal. Ang problema nga lang, minsan, ang mga failures na meron ka, yung mga nangyari sa nakaraan, sa past mo, na pagkakamali, na mistake, na kasalanang nagawa, is ginagamit ni Satan para i-distract ka sa present mo. Kung wari na lang, sa school ka, tapos may nangyari, nangopya ka. Sa atin ka bigla ng Friday. Aaten ka pa ng Friday? Nangopya ka, tapos mag-worship ka dyan? Ano ka? Plastic! O di kaya ganito, galing kang bahay, sinagot mo yung nanay mo. Ganyan. Tapos wala kang pinagsabihan sa mga churchmate mo. Tapos dala-dala mo yung galit na yon. For some time, siguro buwan or taon. Tapos pagdating bigla tapos one Sunday or one Friday, sasabihin sa inyo Satan, makikinig ka ng preaching? Meron kayong conflict ng nanay mo? Kapal naman ang mukha mo. Diba? Natin alam.
Or di kaya, personal experience. I've been a leader for some time before. Medyo matagal na, siguro 2 years ago. And pumasok ako sa isang maling relationship. At nasaktan ako doon. And for some time, wala akong sinasabihan. At may mga moments na pag umattend ako ng Friday, umattend ako ng Sunday, pinapaalala sa akin yung Satan, kapal naman ng mukha mo. A-attend ka? Ha? Masyado kang plastic. Ayaw mo pa hold accountable sa mga kasama mo. Tapos a-attend ka dyan? At sasabihin mo, okay ka? Usually, sa mga young people, ay normal to. Alam mo yun, hindi mo pinapakita. Siguro pag tumingin ako sa'yo ngayon, nakangiti ka. Pero ang totoo nun, there's something na nagkamali ka, may failure ka sa nakaraan mo, na dala-dala mo ngayon. Tapos pilit mong tinatago na pag humaharap ka sa akin, nakangiti ka. Or di kaya naman, nasa isang sulok ka madalas, nakasimangot ka, bro, kamusta ka? Okay lang. Bro, pwede ka bang yayain gumala? Sige lang, kayo lang. Masaya ako mag-isa. Kasi may pinagdadaanan ka, kasi dala-dala mo yung failure na yun. So paano nga ba? Alam niyo yun, it is pretty normal for us. We are imperfect people. It is normal na magkamali tayo. Pero minsan talaga ginagamit ito ni Satan. So paano nga ba? How can we, imperfect people, experience hope pag tayo yung nagkakamali? May hope pa ba? Ay, may makaka-recover pa ba ako sa failure na to na nangyari? And tonight, we will look at a passage sa 1 Timothy. At pag-uusapan natin ngayon, yung testimony ni Paul sa disciple niya, si Timothy. Kung kilala niyo si Paul, ang dati niyang pangalan ay si Saul. Okay, at si Saul ay kilala sa Israel bilang isang tao na pumapatay ng mga Kristiyano. He is a persecutor, he is a blasphemer. Sinasabi niya ng mga sinungaling yung Kristiyano. Until such time na nagkaroon ng intervention between him sa God. At yung Saul, nagbagong buhay. From someone who is a persecutor, na siya ang pumatay sa unang martir na si Stephen, to someone who is writing and preaching the word sa all over the world nung time nila. And he was telling itong incident kay Timothy na to, kasi merong mga false teacher na kumakalat. At sinasabi ni Paul na huwag mong paniwalaan yung mga false teacher na yan, kailangan mong hawakan yung good news na meron kay Jesus Christ. Na itong good news na to, ito yung nagbago sa buhay ko. From someone who is a blasphemer, from someone who is a persecutor, to someone who is being used for God's glory. At yun ang titingnan natin ngayon sa testimony ni Paul. So basahin natin. Sabi sa 1 Timothy 1:12-17, ito yung sinasabi ni Paul bilang pagsimula ng testimony niya kay Timothy. Sabi niya, I thank Christ Jesus, our Lord, who has given me strength that He considered me trustworthy, appointing to His service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor. Ito yung nakaraan niya. He was a blasphemer, a persecutor, and a violent. Yung kulay nung suot ni PG, violent. Di ba? Kulay violent. Okay, joke yun. Okay, and a violent man. I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. So sinimulan niyo Paul yung testimony niya nang sinasabi niya na, alam niyo yun, it is all by the strength of God kung bakit nandito ko ngayon. Once I was a blasphemer and a persecutor and a violent man. Kung iisipin nyo, si Paul na pumapatay ng tao, si Paul na violente, ay ginagamit ni Lord for ministry. Isipin nyo na lang kung gaano kalala yung sitwasyon ni Paul yun. Pero he was able to write letters to Timothy at sa iba't ibang lugar. How was Paul able to do that? Hindi ba siya nahihiya sa sarili niya? Hindi ba niya naiisip yung mga ginawa niya before? Parang kung isipin mo nga kung human terms, parang ang kapal ng mukha ni Paul. Kasi yung someone na dinedeclare na hindi totoo yung ginawa ni Jesus Christ on the cross, to someone na dinedeclare niya na totoo yung ginagawa ni Jesus Christ, na totoo yung good news. Parang, alam mo yun, laki ng kasalanan mo kay Jesus Christ, tapos ngayon pupunta kay Jesus Christ. Parang ganun yung feeling.
Pero ito yung sinabi ni Paul. He has 3 reasons kung bakit naniniwala siya na kailangan niya pagsilbihan si Lord regardless nang meron siya sa past niya. Na meron siyang hope, na na-experience niya yung hope na meron kay Jesus Christ regardless ng mga pinatay niyang tao, ng mga ginawa niya sa past. So ito yung una. Sinabi niya na the grace of our Lord was poured out on me abundantly. Sa Tagalog, siksik, liglig, at umaapaw. Ang grace ni Lord has been poured out in Paul, along with the faith and love that are in Jesus Christ. So ano ba yung experience ni Paul dito? Na-realize ni Paul na yung mga ginawa niya before, yung mga mistakes niya sa past, yung mga failures niya, na hindi niya kagad na-recognize kung sino ba talaga si Jesus Christ at ano yung pwede niyang gawin sa buhay niya. Kaya niya napiling iset aside yon. Kasi na-realize niya na mas malaki yung pagmamahal ni Lord. Na regardless ng ginawa niya, regardless ng mga taong pinatay niya, yung love ni Lord can cover yon. Some of us, pag may ginawa ka ng kasalanan, ayaw mo nang bumalik. Minsan nag-iimo ka na lang, minsan umaalis ka sa church, minsan ayaw mo nang kausap. Kasi pakiramdam mo hindi ka na mamahalin ni Lord. Well, I got news for you. Si Lord, kung paano kanya minahal nung simula, regardless ng kung anong gawin mong failures, ano yung magawa mong failures and mistakes, yung pagmamahal niya, ganun pa rin. Hindi mababawasan. Patuloy kanyang mamahalin. Siguro ito sa mga na-experience ko when I was in sin. Nung nagkaroon ako ng failures before. How was I able to stay? Gusto ko nang minsan umalis, pero then I realized na yung pagmamahal ni Lord mas malaki dun sa ginawa ko. Na yung pagmamahal niya kayang cover yung mistake ko, yung failure kong yun. God loves you in spite of your failures. Yan yung unang truth na meron sa buhay ni Paul. Na regardless ng kahit anong gawin mo, mamahalin ka pa rin niya. At hindi magbabago yon. Mawala ka ng matagal, gumawa ka ng kasalanan sa labas, gumawa ka ng kasalanan, tapos di mo papatawad yung sarili mo, mahal ka pa rin ni Lord. Hindi magbabago yon. Amen ba yan? Amen. That's the first truth. Next, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Ibig sabihin nito, madalas na itong naririnig ng mga Kristiyano before. Christ Jesus came into the world to save the sinners of whom I am the worst. Kino-consider ni Paul na ang sarili niya ay sinner, na makasalanan siya, na may mga nagawa siyang pagkakamali and failures. Masasabi niyo bang makaka-relate kayo kay Paul? Amen ba yun? Amen. Lahat tayo makaka-relate kay Paul. For some time, nakagawa tayo ng kasalanan. Pero ito yung sinabi ni Paul, Christ Jesus came into the world to save the sinners. Hindi para sa mga righteous. Hindi para sa mga mababait na tao. Pumunta si Paul dito para sa inyo, mga makasalanan. Pumunta si God dito, si Jesus Christ, sa mundong ito, para sa inyo, mga makasalanan. Hindi para sa mga mababait, hindi para sa mga walang kasalanan, para sa inyo, para sa akin, para sa atin, na makasalanan. At pag sinabi nating save, not necessarily ito yung nangyayari pag Freedom Day or di kaya pag binaptize ka sa tubig. Salvation is a continuing process. Hindi siya natatapos from the moment na nabaptize ka, pero araw-araw, sinesave ka ni Lord. Ibig sabihin nito na pag may nagawa kang kasalanan, sa mga susunod na araw, pinatawad ka na niya. That's the meaning of saved. At the same time, si Lord bawat araw, mas nilalapit ka niya from being Christ-likeness. Binabago niya yung buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng save. Now, for some of us, pag may failure na nagawa against the Lord, or di kaya may mistake, ang tendency natin, parang sabihin na, di na naman ako mapapatawad ni Lord eh. Ang laki ng kasalanan ko. Ano ba yung kasalanan mo? Nagtapon ako ng basura sa tabi. Grabe, ang sakit sa akin nun. Well, I got big news again for you. Pride issue yung meron ka. Masyadong malaki yung pride issue mo na sa tingin mo, hindi ka na mapapatawad ni Lord regardless ng kung ano nagawa mo. If you would just realize and come to the Lord with all humility, at i-recognize mo nagkamali ka, sigurado ako papatawarin ka ni Lord. Yung nagawa mong kasalanan, tatanggalin niya yun sa memorya niya. Pag sinabi mo uli sa Kanya, sasabihin niya, ano yung ginawa mo?
once you ask for forgiveness. So the next truth, kung bakit si Paul, masasabi niya na ang good news ay dapat ipamahagi. Dahil ang good news ay kasama to. God will save you in spite of your failures. Kahit gaano pa maraming pagkakamali mo, God will continue and continue to forgive you, to change you, and save you. And lastly, but for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience and an example for those who believe in Him and receive eternal life. So sinasabi ni Paul na kaya si Lord pumili ng isang makasalanan na katulad ko, isang tao na maraming pagkakamali, isang tao na maraming mistake from the past, maraming ginawang kasalanan. Kaya si Lord pinili ako so that His power, His immense patience, as could be example to those who would believe in Him and receive eternal life. So ibig sabihin nito, yung buhay ni Paul ay magagamit further. Hindi ba, Kuya GV, hindi ba si Lord gumagamit ng mga tao na perfect? Kuya GB, hindi ba si Lord gumagamit ng mga tao na walang pagkakamali? Si Lord gumagamit ng mga taong maraming pagkakamali. Si Lord hindi siya pumipili ng mga tao na sa tingin nila sa sarili nila, wala silang pagkakamali. Now the King, eternal, immortal, and invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So si God lamang ang na-highlight sa life ni Paul. Dahil sa in-acknowledge niya na makasalanan siya, therefore si Lord nakakilos sa buhay niya at nagamit niya si Paul para yung buhay ni Paul ay maging instrumento for all other people sa paligid niya na maligtas. So the third truth is God will use you in spite of your failures. Actually, mas effective ka kung alam mo yung failure mo. There was, like what happened, yung sinashare ko sa inyo, Pure Factor Camp sa academia. Alam niyo yun, we came there na alam namin na hindi Kristiyano yung mga kakaharapin namin. Pumunta kami doon na alam namin na baka hindi kami pakinggan ng mga taong to. Pero naniniwala kami na gagamitin kami ni Lord. At ako, personally, nagsalita ako sa harapan na alam ko, si Lord mismo, dinukot lang ako sa pangyayari na may kinalaman sa purity. Na before, from someone na ako, na babaero, na involved lagi sa sex, hinugot ako ni Lord doon. Tapos niligtas niya ako, nilagay niya ako sa isang pwesto na kasama siya. Now, yung ginawa kong kasalanan before, hindi lang yun nangyari dahil sa wala lang. I was able to speak sa mga kabataan sa akademya kasi nanggaling ako doon. Kasi alam ko yung experience doon, alam ko yung sakit na nararamdaman. So nagsasalita ako sa kanila, hindi galing sa idea ko lang. Hindi galing sa, alam mo yun, yung mga nabasa ko lang sa libro. Pero nagsasalita ako doon kasi nanggaling ako doon, alam ko yung experience. And God was able to use me despite of my failures. Actually, ginawa nga niyang leverage yung failure kong yun for His power to be declared sa akademya. And praise God, nakapagsalita kami sa 109 na kabataan. At may mga kabataan ngayon who continues to chat us, nakipag-chat sa Facebook, na sinasabi na, Kuya GV, magpapatulong ako sa ganito. Kuya GV, saan ba ang church nyo? Kuya GV, paano kung ganito? Kuya GV, paano ba ako maniniwala kay Lord? Hindi lang sa akin ang buhay ng mga kasama ko dahil nanggaling kami from someone na may malaking failure at maraming mistake. Ginamit ni Lord yon in order for us to show His power sa mga tao na mga taga-akademya. And your failures, maaring masakit ngayon. Maaring tingin mo, parang, Lord, bakit nangyari sa akin to? Pero naniniwala ako, yung failures na meron ka ngayon, gagamitin ni Lord yan in order for you to show kung gaano siya kagaling sa buhay mo. So, ano bang gusto kong sabihin sa inyo? So, ito ang gusto kong iuwi nyo ngayon. The good news, ibig sabihin Jesus Christ who's coming to the world, makes imperfect people na tulad natin perfect in God's eyes.
You are loved by God, you are forgiven by God, you are saved by God. And God will still use you. Even though sa tingin mo imperfect ka, pag tinignan ka ni Lord sa'yo, tinignan si Kurt, perfect ka. Jerome, perfect ka. Hazel, perfect ka. The good news, the gospel, Jesus Christ, makes imperfect people, na tulad natin, perfect sa mata niya. You are perfect. So do not focus sa mga pagkakamali mo. Huwag kang tumingin sa mga failures mo, sa mga mistake mo. Kasi magdidwell ka lang dyan eh. Mag-iimo ka lang dyan. Rather than magdwell ka dyan, recognize mo yung love ni Lord. Mag-ask ka sa Kanya ng forgiveness. Lumapit ka sa Kanya. Sasabihin niya sa'yo, anak, you are not imperfect. You are perfect in my eye. So before we continue to our share group, why don't we pray for? Sige, let's pray muna. Lord God, we thank you for this awesome truth, Lord God, na regardless ng mga ginawa namin, Lord God, ng mga mistakes namin, ng mga sins and failures na meron kami, Lord God. Lord God, na hindi kami makamove on from our past dahil sa mga failures na ito. Lord, right now, thank you, Father God, for we have realized, Lord God, that your love is much more greater. Lord God, that you, Lord God, is ready to forgive us. And Lord God, you could use us for your glory, Father. And Lord God, when you look at us, Lord God, hindi mo sasabihin, Lord God, yung mga kasalanan namin. Hindi mo sasabihin, Lord God, yung mga failures and mistakes namin, Lord God. But when you look at us, Lord God, sasabihin mo that we are perfect, Lord God. That we are loved, that we are forgiven, and that we can be used as instrument for your glory. Thank you, Lord God, for everything, Lord God, for this awesome truth na binigay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, so why don't we right now? Siguro by threes lang. Once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, knowing so good it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimating. Look, I'm still around. Pretty, pretty please, don't you ever feel like you're less than perfect. Pretty, pretty please, if you ever feel like you're nothing, you are perfect. You're perfect to me. You're so mean when you talk about yourself. You were wrong. Change the voices in your head. Make them like you instead. So complicated. Look how we all make it. Filled with so much hatred. Such a nice game. Say it's enough. I've done all I can think of. Chase down all my demons. I've seen you do the same. Pretty, pretty please, don't you ever feel like you're less than perfect. You're perfect. Pretty, please, if you ever feel like you're nothing, you are perfect to me. The whole world's scared, so I swallow the fear. The only thing I should be drinking is a nice cold beer. So cool in line, and we try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't feel my hair. Exchange ourselves, we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do you do that? I
is who I don't wanna be. Remind me who I am in the loneliest places, when I can't remember what grace is. Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you. When my heart is like a stone and I'm running far from home, remind me who I am. When I can't receive your love, afraid I'll never be enough, remind me who I am. If I'm your beloved, can you help me believe it? Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you. I'm the one you love. I'm the one you love. That will be enough. I'm the one you love. Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you. Whoa. Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you, to you. Ang problema minsan sa mga nangyari sa nakaraan natin, sa mga pagkakamali natin, o di kaya sa mga sinabi sa iyo ng mga tao na tinitingala mo. Siguro magulang mo, sinabihan kang walang kwenta ka.